So, ayun, naalala ko yung pinag-usapan nga namin. Tapos, sinabi ko sa kanya, Ate Evelyn, kung sakali po ba na halimbawa pumunta kami dyan sa inyo para ibigay din yung side nyo po, ay pwede ko po bang isama si Kuya Lito? Alam mo yung sabi niya? Ang sabi niya, bakit naman hindi? Kung ganun po kasi, wala po pagkabata po kasi parang wala akong naramdaman ng kapatid, pamilya kasi parang wala silang panahon para sa akin dahil konti man lang. Parang hindi nila pinaramdam sa akin na may kapatid ako. Kuya Lito, naintindihan kita, no? Pero sa bawat ganyang kataga mo kasi, at ito naka-vlog tayo, mapapanood nila. Advice ko lang sa iyo, para sa kapakanan ninyong magkakapatid, sa kabutihan, iwasan na natin yung pagsasalita ng mga, di ba? Alam! Kain po tayo. Hoy! Nagpapakain na. Kain po! Kain po! Alright na alright sa alright. Kain po mga business! Kain po! Ayos ah! Kain po! Good morning! Good morning! Talaga namang good na good ang morning natin, mga ka-business naming minamahal, oh. Ayan ang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Alright? Alright! Ay, mga ka-business, bagay ba? Bagay. Ganda na eh. Ha? Bagay ba? Bagay ka. Ha? Bagay na bagay. Ang bira, kanina pa ako nagpapapansin sa inyo, hindi nyo napapansin. Ha? Di nyo man lang napapansin ang bagong polo. Ay mga ka-business ko, bigay sa akin ng aking sweetheart. Wow! Ganda pati ng kulay, gusto ko siya. Favorite color mo? Pan-church. Sinuot ko lang po mga ka-business. Yes. Kain po tayo mga ka-business. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, mahal. Bakit? At binilhan mo ko ng polong maganda. May kapalit yan. Agoy! Bahala sa iyo. Alam na this! Umagang-umaga! Si Kuya Lito talahin na dito pala, oh. Kuya Lich, how are you? Okay naman pa! Ayan mga ka-business namin minamahal, si Kuya Lito po yung kanyang iniibig ay si Ate Vera. Opo! Hello Ate Vera! Kailangan! Ang tanong, nagpaalam ka ba? Opo! Akala ko tumakas ka eh. Ayun Kuya Lito, Po! kumusta? Okay naman po! Buti ka pa okay? Kami hindi. So ayun mga ka-business, Almut Chow. Business ka-business, talagang pinanindigan na yung kanyang Puro itlog. itlog at saka ano ba ito binuro? Ano yan? Pipino pa. Pipino. Pagkalalaki, Pipino nga po. pipino. Pagkababae, ha? So, ayun, wag na kayong magsalita at baka kung anong mabanggit. So, ayun pa mga ka-business, Ito, meron tayong gulay na lumpia. Siyempre, itong isda na, ano ba ito? Parang Curry po. fish curry. Curry. Fish curry. Tapos, siyempre, yung egg. Ayun, si Carlito, ang galing, tingnan mo. Ano po? Nakakain siya mag-isa mga ka-business. Unbelievable. Unbelievable. Oo, diba? Amazing. Ito rin kuya. Nakakaya mag-isa. Siyempre si Dexter, ayan o. Dex, how are you, Dex? I'm fine. English is spoken. Ay, okay lang po. Basa. Kain lang, Dex, ha? Kagwang, kain Buwan lang na kayo. ni Dexter ano? Ano? Ang tabanan niya.
Oo, umano na yung mukha niya eh. Yung pisngi. Nawala na yung lubog. Ano yan eh? Tapos halatang ano, yung aura niya iba na po, mga ka-business. Oh. Yes po. Ayan oh. Kumbaga, yung tulog, tapos walang stress. Oo. Sana all. Sana all day. Maganda mo kan. Kasi kagabi ano yan eh, bago matulog nakain yan. Napashare ka pala, Kuya Lito. Opo. I-update ko lang po kayo sa ano po. Sa? Aming inasyal. Kaso po namin ni Vera po. Tungkol sa kasal po. Ay, yung inaasikaso nyo tungkol sa kasal. O nga pala, ano na palang update doon? Ano bang balita? Kayo ba ay matutuloy pa? Matutuloy naman po. Matutuloy? Okay. Kumusta yung mga papeles? Wala namang naging problema. Ang nakuha lang po na papa po namin ay yung Senomar po at saka PSA po. At saka nagtatanong po. Ate, ano pa po daw iba pang ano? Ano lang, yun lang, tama na yun. Oo. Okay na po. PSA tsaka Senomar. Apo. Tapos, yung, ano ba yun? So, yung sa West, may pipilapan kayo doon form. Dex ka rin, Dex. Ano na Dex, kuha mo na. Mauna na Dex. Form para sa ano? Yung form po, napipilapan nila na ano, Sa tida, wala ka nang kanin natin dati. para sa kasal. Ah, okay. Magsi-seminar pa rin daw yan. Ay, ewan ko lang po, sa age nyo. Gulay ito eh. Sinabay kasi hindi na sila nag-seminar, di ba? Hindi na po. Hindi na po eh. Kasi kailangan namin yung judge eh. Ano yun? Pakiulit? Kakilala po namin yung judge. Anong kinalaman nun? Excuse kayo ba? May mga trabaho kayo. Pag sumigapan nyo na yung trabaho nyo, di ba? Ay, ganun. Lakas yun. Wala kayo kay judge, ah. Papakilala ko kayo mamaya yung judge. Diyan sa sunod. Ang ano yata, ay sa seminar yung, below 25. Pero sa tingin ko, Galito, sisiminar kayo kasi tuturuan ka. Joke lang. Tay. Grabe talaga mga pasok nito ni Google. Hindi, joke lang naman. Huwag ka maniwala, Galito. Mamaya, maghabang. Bakit di ako tinuruan ni Judge? Kasi nga, joke lang yun. Eh, paano siya tuturuan ni Judge? Eh, si Judge ay kailangan rin turuan. Magturuan kayong dalawa hanggang sa matama. So, at least malapit-lapit na pala, no? Kuya Lito. Eh, awan na Diyos, sana walang maging problema. Awa naman po ng ano po ni ama po at saka po sa tulong niya rin po ni ate. Mga gabay niyo po at saka sa hindi niyo po pang-iwan po sa aming mag-asawa. Yun po, nagiging maayos naman po yung relasyon namin sa tulong ng mga payo niyo po at saka suporta niyo po para sa amin. Maraming po salamat kuya. Walang ano man. So, ibig sabihin, ngayon ay ayos na sa all right ang pagsasama niyo ni Vera? Opo, hindi na po katulad. Bagaman po nagkakatampuhan, normal lang naman po yun. Pero hindi po yung... Gaano kayo katagal magtampuhan? Mga 2 hours lang po. Tapos pagkatapos ng anong kasunod? Siyempre po, alam niyo this. Joke lang! Patawarin. Santissima. Hindi ka dito. Ibusan na. Isang oras kalahati na. Basya. Eh, kailangan nyo yun. Tama yun. Oo. Kasi isa yan sa dahilan sa buhay ng mag-partner na lalong ika nga ay mag-alab Opo. ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. Paninter. Tapos ka na ba? Si Pinuno, di pa kumain ah. Sumubo na ako kanina sa loob. Nagano ko niyan lumpia oh. Tsaka saging. Kaya mga ka-business, tuwing umaga, saging. Saging na, ang lalaki nung saging na yun. Saan galing yun da? Binili ko po sa nagkakamutong kuya. Mga kasama ni Bay? Apo. Ang laki! Oh, jumbo talaga, ano? Buti pa sa ating malaki. Buti pa sa ating malaki.
Bila, sabi ko kain ng sos na. Ay, huwag pagpatalo dyan. Nakakatuwa po, mga ka-business, pasensya na po ha. Medyo na inaano ko yung camera kay Kuya Lito. Dahil nakakatuwa talaga, na-amaze ako sa kanya eh. Pagdating sa mga ganyang ano, kakain siya mag-isa. Kaya niya, no? Tansyado niya. Tama yan. Oh, diba? Kahanga-hanga. Paano pang ganyan may tinik? Ano, kaya naman po. Kaya naman po. Kaya niya eh, ha? Galing yan, no? Nahihimay niya. Ano na rin, talaga siya eh. Amazing talaga. Hindi ka pwede kumain kuya dito ng bangus, ano? Opo. Ayun po ang ayaw ko po. Kasi maliliit yung tinik nun eh. Oo. Tsaka marami pong tingin. Tawagin mo na ako ulit pag agwa, kakain ka ng bangos. Ipo-boneless mo. Karabonot ng direct mo. Marunong si Boogie ng ano eh, mag-boneless. Oo. Ayun nga, hindi na ba magbabago ang isip mo sa pagpapakasal? Yun, no? Kayong dalawa ni Vera. Hindi na po. Oo. Kasi ang buhay mag-asawa ay hindi parang kaning isinubo na kapag kaigay na initan, iluluwa mo. Diba? Sabagay, nakapagpayo na ako sa inyo nan. Yung mga nakaraan, diba? Opo. Tsaka po, ano po, sa sakripisyo din po ni Vera sa akin. Kaya, decided na rin po kung ano, pakasalan din po siya. Tsaka, hindi lang sa sakripisyo, mahal na mahal ko rin po si Vera po. Yeah, Felix. Po. Hindi kaya lugi ka kay Vera? Ako pa, lugi. Baka na si Vera ang lugi. Pambira ka, bay. Why, klaro, bay? Maragig na kasakay kabaw ba? Grabe. Tsaka ano yung galito, pag halimbawa kinasal ka na? Oo. Siyempre, kasal ka na. Apo. Hindi na pa pwede yung lalayas ko, tapos dadali mo yung kasal. Alin, tay? Patayin tayo. Di ba, ano po? Di ba kasi kasal na sila eh. Oo. Hindi na po pwede yung lalayas, tapos dadalhin yung alkansya. Ay, pastilan. Naalala ko tuloy yun. Yung items yung baboy. Hindi naman mangyayari yun. Asan na pala yun? Tinaas na po yung baboy. Kaya hindi naman mangyayari. Hindi ko na po abot. Inabot. Pagka ganun kaya rito, talagang ikakasal ka na nga. Hindi naabot yung baboy, di ba? Kasi hindi ka natatakas eh. Ay, si Dex. Okay ka lang, Dex? Okay lang po. Ayos lang. Nga pala yan, si Kuya Lito, ngayon mo lang siya nakita, ano? Apo. Oo. Ano masasabi mo sa kanya? Ang pogi po. Grabe. Tas-tas. Nahilap tumak sa iyo. Yan talagang nakasama. Kala ko sasabihin mo, ang cute ko. Grabe, magandang ano rin ito, magandang istorya ng buhay, ano, no? Yung totoong istorya ng buhay ng ating mga kababayan. Itong si Kuya Lito at saka si Ate Vera kapag ka naikasal na. Kasi, ha? Kaya naging idol ko yan ko siya. Idol mo? Bakit idol mo? Bilib ako rito eh. Kahit na lamang ako ng kundi. Siya ay kakasal na. Bakit mo nasabing lamang ka lang po? Kasi lamang mo na ko siya. Laman, di ba? Lamang din ako siya po. Ano? Laman, oh. Pero nakasal na siya. Kaya idol kita tol. Kaya hindi ako mawala ng pag-asa. Oo nga, no? Ano masasabi ng Ate Ron? Ano yan? Nasa tamang panahon. Tama po. May darating yan, Bogs. Magantay ka lang. Teka lang. Malay mo, may kagaya ni Ate Vera. Kagaya ni Ate Vera na masipag. Ayun sinawin mo. Hindi. Hindi, ano yun nga, kagaya ni Ate Vera. Eh dahil sabi mo nga lamang ka kay Kuya Lito, edi mas lamang Mas din na lamang. Vera. Mas malaki pa. Mas masipag yung kuya. no? Oh, mas masipag at saka mas malaki. Sabi ako ng ano. Malaki daw po. Vera, shout out.
Grabe, ano. Masaya lang po tayo mga ka-business habang tayo nag-almusal ayun, nandito si Kelito. At least tayo ay na-update, ano, patungkol sa sitwasyon ng kanilang paglalakad ng kanilang papeles para sa kanilang kasal. At mamaya po ng konti mga ka-business ay meron din pala akong sasabihin sa iyo, Kelito. Mahalaga yun. Pagkatapos na siguro kumain, mga ka-business, saka natin na i-discuss. Mahalaga yun. Patungkol ito sa mga kamag-anak mo. Bagay, kahapon lang din naman kasi. Mamaya na lang, sige, kain lang muna kayo. Saglit lang po mga ka-business at patapusin lang natin kumain si Kelito. O parang natulala ka niya sinabi kong tungkol sa mga kamag-anak mo. Hindi naman po. Ha? Ano lang po. Nagulat? Opo. Oo. Yan po, sa mga kamag-anak ko po. Kamusta na po kayo? Yan lang po. So, na naman. Ano yun, Toy? Po. Karin. Masarap daw ng karin. Karet, yung Anong fish curry? curry. Fish curry. Iskare. Oo. Meron pala po Fish ganun. curry. Ha? Meron palang ganun. First time mo rin. Oh, first time mo yun. Masarap. First time mo? Kumbinsin. Gusto mo? Opo. Sino ba nagluto nun? Tita Dada. Tita Dada. Tita Dada, masarap daw. Salamat na. So yun po mga ka-business, ano, yung binabanggit ko nga po na meron akong mahalagang sasabihin kay Kelito, tama-tama, nandito siya. Kasi kahapon ay, Kelito, Opo. huwag kang mabibigla ha. Ano po yun? Ha? Patungkol ito sa mga kamag-anak mo. Nakausap ko kasi sa telepono, anong pangalan niya naman, natandaan mo? Hindi mo natandaan. Tanongin pa Kelito. Ano ba ang mga pangalan ng ano? Mga kapatid mo? Lalaki po ba? Babae. Evelyn po. Di ba? Evelyn? Evelyn? Ayun. Parang yun. Ayun, nakausap ko siya. Opo. Ngayon, ganito kasi. Di ba gusto mong kausapin din sila? Naintindihan ka namin kasi syempre bago ka lumusong sa pag-aasawa o magpapakasal, tama naman na dapat ay yung mga kapatid mo, nanay mo, kaya kumbaga sa ano, walang ano, Alam. hindi ibig sabihin, dapat ay planchado, walang problema, ano, naintindihan ka namin doon. So ngayon ganito, si Ate Evelyn ay nakausap ko kahapon sa telepono. At yun nga, nung mga nakaraan pa ay meron siya message, no? Hindi ko lang nabanggit sa iyo. Text yata yun, no? Tama, text. Or sa messenger ba? Parang ano po, text ko yata yun. Ayun, basta yun. Ngayon, gusto niyang ipaabot sa iyo o iparating sa iyo na yung mga napapanood niya sa vlog ay sobrang hindi niya nagugustuhan yung mga sinasabi mo at yung siyempre yung mga sinasabi ni Vera. Kumbaga sa madalit salita, nasasaktan sila kasi parang nahuhusgahan, no? So, nireplyan ko naman po mga ka-business. Sabi ko, pwede naman po na ibigay niyo yung side niyo para fair, sabi ko, diba? Tama naman, diba? No, kaya Lito. At marami raw kasing mga hindi totoo kang nababanggit. O ibig sabihin ay lumalabas, merong mga kasinungalingan sa mga sinasabi mo sa vlog natin patungkol sa kanila. Siyempre, nasaktan sila. Ngayon, ang kahapon, nung nagkausap kami, dahil nga, di ba, nagkausap kami nung nakaraan na sabi ko, pwede nyo naman pong ihayag yung inyong saloobin sa pamamagitan din po ng vlog. Kung gusto nyo po, ay puntahan namin kayo dyan. Tapos sabi niya, pwede naman, sabi niya ganon. Tapos
hiningi ko yung kanyang address, no? Yung address niyo doon sa Quezon. Ibinigay niya. Opo. Tapos, so lumipas yung mga ilang panahon, ilang araw na sobrang busy naman. Ang daming mga dumating din na dapat ay asikasuhin. Sa madalit salita, nakalimutan ko na, no? Hindi ko naasikaso. Kahapon nagkausap kami. So, ayun, naalala ko yung pinag-usapan nga namin. Tapos sinabi ko sa kanya, Ate Evelyn, kung sakali po ba na halimbawa pumunta kami dyan sa inyo para ibigay din yung side nyo po, Opo. ay pwede ko po bang isama si Kuya Lito? Alam mo yung sabi niya? Ano po? Ano po, sir? Ano po, sir? Ang sabi niya, bakit naman hindi? So ito na, para sa akin, ito na rin yung magandang pagkakataon. Kasi nararamdaman ko naman sa kanyang pagsasalita, namimiss ka rin ng kapatid mo. Diba? Yun lang ay ang aking obserbasyon o batay dun sa aming conversation sa telepono. Pero naramdaman ko na bagaman syempre meron siyang sama ng loob, paring siguro sila doon sa mga nagipahayag mo nung una pa na nagbablog tayo, ay nangingibabaw pa rin yung ika nga ay kapatid ka nila eh, kadugo, pamilya. Pero kung ganun po kasi wala po pagkabata po kasi parang wala akong naramdaman ng kapatid, pamilya kasi parang wala silang parang para sa akin kahit konti man lang. Parang hindi nila pinaramdam sa akin na may kapatid ako. Kuya Lito, naintindihan kita, no? Pero sa bawat ganyang kataga mo kasi, at ito naka-vlog tayo, mapapanood nila. Advice ko lang sa iyo, para sa kapakanan ninyong magkakapatid, sa kabutihan, iwasan na natin yung pagsasalita ng mga, di ba? Mga side comments, no? Na maaaring makaguhit, makasakit ng damdamin, di ba? Oo, sa magkakapatid talaga namang dumarating yung hindi pagkakaunawaan o maaaring siguro na misinterpret mo lang. Pero ako naniniwala ako, Kuya Lito, pasensya ka na ha. Mas naniniwala ako kila Ate Evelyn doon sa mga kamag-anak mo. Anong ibig kong sabihin na mas naniniwala ako? Ibig kong sabihin, hindi, balik-balik ta rin man ang mundo, andun pa rin yung katotohanan na kayo ay magkakadugo. So alam mo na yung ibig kong sabihin, di ba? Ang magkakamag-anak kasi, magkakadugo, dumaan man yan sa mga maraming pagsubok na hindi nagkakaunawaan, pero magkakamag-anak pa rin yan eh. Sabi nga nila, blood is thicker than water, di ba? So, sa akin lang, kung hindi mo mamamasamain, ay mainam, no? Ito na yung magandang pagkakataon. Total, kasama mo naman kami. At mismong galing naman sa bibig ni Ate Evelyn, yan, maraming nakarinig, di ba? Sa pag-uusap namin kasi naka-loudspeaker na tinanong ko siya kung pwede ko po bang isama si Kuya Lito. Pwede naman, sabi niya. Di ba malinaw yun? Pwede naman, bakit hindi? Oh, pwede naman, bakit hindi? Iyon. Di ba? Kaya lang po, kung pwede ko rin po ba isama si Bera? Kasi sabi nila, pumayag nila siya, isama niyo ako, baka mamaya hindi sila payag na makita yung isa. Si Bera po. Palagay ko sa puntong yan ay huwag natin masyadong madaliin. No? Oo, huwag natin masyadong madaliin, Kuya Lito. Kasi ako bilang kuya mo, siyempre gusto ko panatag yung damdamin niyo bago kayo maikasal. Kasi mahirap yun eh. Di po ba mga ka-business na
naintindihan ng mga ka-business namin yung aking saloobin patungkol dito kay Kuya Lito tsaka kay Ate Vera. Mahirap yun eh, na magpapakasal kayo tapos yung mga kamag-anak mo ay hindi mo pa naaayos, di ba? Hindi mo pa, kumbaga merong bigat sa damdamin. So yun ang aking na ito siguro ito na yung way, ito na yung binigay ng Panginoon para maging maayos kayong magkakamag-anak doon. Yung patungkol sa pagsama kay Ate Vera, siguro huwag natin biglain, pwede naman tayo bumalik eh. Di ba nakasama si Ate Vera, pakiramdaman muna natin, di ba? Ikaw muna, ikaw muna, pakiramdaman mo muna at alamin muna natin yung sitwasyon. Pagka halimbawa nga everything is okay naman, di pwede mo isingit na Ate Evelyn o dun sa ibang kamag-anak, sa nanay mo, pwede ko po bang ipasyal dito si Ate Vera para bago kami maikasal ay maging payapa rin yung aming damdamin, di ba? Bilang respeto na rin po sa inyo. Kasi aminin man natin sa hindi, kahit nasabihin natin nasa hustong gulang na tayo at may karapatan na tayong magdesisyon sa sarili natin, andun pa rin yung katotohanan na kailangan pa rin nating rumispeto, magbigay galang, di ba? Lalo na sa mga kamag-anak natin na mas nakakatanda sa atin, lalo na sa magulang, di ba? Okay ba sa iyo yun? Okay naman po sa akin. Kaya lang po i-consult ako muna po doon sa isa. Para Kung sakasakali man, hindi rin kami magkasama ng loob. Baka kasi isipin niya na ako lang yung nag-decision. Hindi ko sinasagunin po sa kanya. Yun pong parang naano ko po sa kanya na lahat ng gagawin ko dapat sabihin ko muna. tama yun, dapat mo talagang gawin yun na ipaalam. Di ba? Ipaalam mo kay Ate Vera na ito yung naging pag-uusap natin, no, patungkol dun sa mga kamag-anak mo sa Quezon. Pero, hindi ibig sabihin na si Ate Vera magdidesisyon. Ikaw ang magdidesisyon dyan. Kumbaga, bilang paggalang mo lang sa kanya, respeto, ipaalam mo na ang gusto mo ay bumalik doon sa Quezon na kasama kami ni Kuya ka-business. Kasi pagka halimbawa parang lumalabas na yung sagot mo na para bagang ipapaalam ko muna kay Vera kasi baka hindi niya gusto o ganito, questionable yun. Kayo ang may malaking question dyan, di ba, Mrs. Ka-business? Kayo may problema. Hindi yung mga kamag-anak nyo. Kasi sa haba ng panahon na ibinablog ko kayo, lumalabas palagi na para bagang ang mga kamag-anak nyo ang may malaking pagkakamali sa inyo at sila ang may ginagawang hindi maganda sa inyo, di ba? Di po ba mga ka-business So pagka halimbawa ganun, kaya sinasawat ako yung mo, pasensya ka na Kuya Lito. Kung halimbawa magiging ganun yung iyong aktwasyon at si Ate Vera na wag na lang kuya, ganito ganyan, kasi ganito o hindi kaya ay parang ibabatay mo yung iyong desisyon kay Vera, questionable yung Kuya Lito. Hindi, ang ko naman po, sasabihin ko lang po sa kanya, pero sasang-ayon naman po din ako kasi gusto ko rin naman po maayos yung tungkol sa pamilya ko po. Tama. Bago humarap po sa panibagong pamilya. Oo. Kumbaga, mo lang, inform lang na eto pupunta ako doon sa kasi nagkausap kami ni Kuya sa business. Hindi lang respeto dito sa pagsasama ko. Sana naintindihan mo yung sinasabi ko, Kaya Lito na huwag ganun, ha? Huwag ganun. Hindi naman po. Yung akin lang po para halimbawa, bigla ako sumang-ayon tapos hindi ko po sinabi sa kanya. Alam ko po magtatampo po siya. Siyempre magpapaalam tayo bago tayo umalis. Magpapaalam talaga. Kaya sabi ko po, magpapaalam muna po. Pero kung pumayag po siya o hindi, pasensya na po, pasensya na. Gusto ko lang maayos din yung sa pamilya ko. Kaya sana maintindihan mo rin. Kung hindi, halimbawa man na hindi ka pumayag, gagawin ko pa rin kasi kailangan. Kailangan yun. Si Ate Vera, kami nakakausap sa kanya na yan ang pinakatamang
gagawin, no? Kasi saklaw diyan kasi Kuya Lito yung tinatawag na kababaang loob, di ba? Pagpapakumbaba. Walang mawawala kasi sa tao pagka ikay magpakumbaba. At saka isa pa, ang totoo nga po niyan, di ba mga ka-business? Yan ang isa sa pinaka magandang katangian eh. Kapag ka tayo ay marunong magpakumbaba, di ba Dexter? Apo. Oo. Mas itinataas ka ng Panginoon. Pero tingnan mo yung mga taong mapagmataas. Yung bang taas ang ego, wala. Walang nararating sa buhay. Maigot-igot lang. Tsaka syempre kapanatagan, kapayapaan. Tsaka yun ang tama ko yun. Para maging maayos na rin kayo ng pamilya mo. Si Ate Vera, alam ko magiging maayos din naman. Tapos saka na natin na isunod yung pagkakataon na kasama naman na si Ate Vera. Kasi hindi pa natin alam eh, di ba? Kung ano mangyayari. At basta ako, tinitingnan ko rito yung sa positibo, no? Maraming pumapasok sa isipan ko na mga kakaibang po pwedeng mangyari. Pero hindi ako nagpapatalo. Ang sa akin ay mas umaasa ako na magkakaroon ng positibong resulta. Kasi nagpahayag sila ng ng kanilang damdamin. Kaya pasensya ka na, hindi naman ibig sabihin ay sinasaklawan ko yung bagay na yan sa buhay mo. Lalo na nga sa mga kamag-anak mo. Hindi naman ganon. Ang aking layunin lang naman ay tunay na malasakit, pagmamahal sa iyo. Alam ko naman po yun, tsaka nararamdaman ko naman po yun. Na hindi bilang tinutulungan nyo lang po ang turing nyo sa aming dalawa ni Vera po. At alam ko rin naman po na itinuring nyo na rin po ang kaming pamilya. Kaya lahat po ng makakabuti po sa aming dalawa ay iniisip nyo. Kaya po, Totoo yun. Kaya po kung ano man yung payo nyo, sinusunod ko naman po. Kasi alam ko naman po, wala naman po kayong iisipin na ikakasama ako, lahat po ikakabuti. Totoo yung Belito, no? Ito ay tunay na pagmamalasakit, Kaya nung nagpahayag, nabasa ko yung message, no, ni Ate Evelyn, ay sinikap ko rin talaga. Nag-isip din ako ano kaya ang pinakamabuting paraan, no, para yun nga maayos ang lahat. Kasi naghayag siya ng kaniyang damdamin doon sa message eh. Yun nga nabanggit ko na kanina na masama loob nila dahil nga doon sa mga napapanood nila, naririnig nila mga sinasabi niyo sa kanila, no? So syempre para fair, di po ba mga ka-business, pupunta tayo roon, no? At mai-vlog din natin sila, maibigay nila yung kanilang side at maging payapa ang damdamin, magkaliwanagan, no? Hindi naman tayo pupunta roon eh, hindi ka naman sasamahan namin doon para makipag-away ka sa kanila, no? Para makipaghuntahan ka, para makipagsumbatan, no? Tandaan mo yun ha. Dapat pagdating doon ang makita ko buong kababaang loob ng isang Kuya Lito, ha? Masahanga ako sa iyo pagka ganun. Pero pag halimbawang ikay nakipaghuntahan, nakipagsisihan, nakipagsumbatan, inaalala pa yung mga hindi mga magagandang bagay na nangyari, ay mali, no? Dapat doon ka sa positibong aspeto, no? Dexter, nakikinig ka, no? Anak? Apa, nakikinig po. Oo. So yun na, schedule natin. Tawagan ko ulit siya kung kailan tayo pupunta. Handa mo yung sarili mo. Magpipray ka rin. Sana, Lord, ito na po sana maging daan para maging maayos ang lahat. Para panatag yung loob ko bago ikasal. Pakasal. Kasi naalala ko yung mga binitawan yung salita noon eh. Tungkol sa mga pamilya nyo. Dun sa Quezon. Kaya ayun, kay Ate Evelyn,
sa mga kamag-anakan pa po ninyo dyan, no? Kamag-anakan ni Kuya Lito. Kami po ang Ka-Business official, ang Ka-Business family ay nagpapaabot ng paggalang sa inyo po. At syempre, humihingi rin ng paumanhin kung hindi kami kaagad nagkaroon ng pagkakataon para mabigyan din kayo ng mabigyan din kayo ng pagkakataon na ihayag din yung inyong side, kasi medyo may kalayuan din ang Quezon po eh. At hindi namin alam eh, buti na nga lang na-contact kami ni Ate Evelyn kapag message siya sa amin. Salamat po Ate Evelyn, thank you so much. At ngayon ay meron na tayong komunikasyon sa pamamagitan ng telepono. Yan. Thank you. May gusto kang sabihin? Teka muna, ikaw ba'y kumbinsido at saka agree ka ba doon sa pinag-usapan natin? Opo, agree naman po ako. Kasi alam mo nga po, iniisip niyo po yung kabubuti ko po at saka panatag ng kalooban po namin mag-asawa. At saka naniniwala naman po ako na sa inyo na ang gusto nyo lang po ay mapabuti po kami mag-asawa. Ayun, sige. Bago tayo matapos, bigyan kita ng pagkakataon. Malamang ito mapapanood nila. Yun po, Ate Evie, sa lahat po ng mga kapatid ko po, kay Inay, ako po ay tas-puso po humingi po sa inyo ng kapatawaran. Kung may nasabi po kami mag-asawa ng Vera na ikinasama po ng kalooban nyo. Sana po, pagpunta namin dyan nila kuya, sana magkaayos-ayos na po tayo at saka sorry po talaga. Sana po mapatawad niyo rin po ako sa lahat-lahat ng mga nasabi ko po o pagkakamali po sa inyo po. Siguraduhin mo lang na bukal sa puso mo yung mga sinasabi mo, ha? Opo. Ha? Opo. Kasi malalaman ko rin yan, Kuya Lito. Oo. Yun po, maraming salamat po talaga anak kuya at ate na hindi lang po talaga hindi lang po bilang tinutulungan lang po kami, kundi tinuturing po nila kami pamilya. Maraming salamat po kasi lahat na ikakabuti po namin dalawa ay naiisip niyo po. Maraming po salamat. Sabihin ka? Yun, tama naman yung sinabi mo kuya, yun, tayo ng pakumbaba. Pakumbaba, Kuya Lito. Yan ang isa sa napakagandang katangian ng tao. Yung mabilis siyang magpakumbaba, mababa loob. Kahit nasabihin pang tama ka, sige lang, okay lang. Yun ang mo sige, ako na magpapakumbaba. Nakakahanga yung ganyang klaseng katangian ng tao. At pasensya ka na ha. Sa mga nakaraan kasi mga vlog natin, yun ang hindi ko nakita sa iyo. Yung kababaang loob mo patungkol sa pamilya mo. Parang bagang sa mga nagdaan ay tuwing kinakausap ka namin, ikaw lagi ang no? Di ba? Pasensya ka na Kuya Lito ha. Kailangan kong banggitin sa iyo to, hindi para saktan ng damdamin mo, hindi para mabuksan yung iyong unawa. Parang ikaw lagi ang sila kasi ganito yung kuya, ganito ginawa nila sa amin, gitu. Diba? Paso yung ako, Toy. Siguro po kaya ganun yung talagang lang po. Sumama lang po yung loob ko. Pero wala nga po magalit po sa pamilya ko. Hindi ako naniniwala dyan. May galit ka. May galit ka sa pamilya mo. Yan ang aalisin natin. Oo. Kasi hindi maganda yan. Hindi mo kami mabobola pati yung mga viewer natin. Hindi sa tawag nito mas nagmamarunong pa ako sa hindi ako kahapon lang pinanganak Kuya Lito. At sa haba ng panahon na ako ay nagcha-charity. Ibang uri ng tao ang aking nakakahalubilo. Merong galit dyan sa puso mo, may sama ka ng loob dyan, hindi mo maitatanggihan, hindi mo kami pwedeng pagka-plastikan. Nararamdaman namin yan. Pero ito sa pagkakataon na ito, umaasa ako na magiging maayos lahat.
No? Magiging maayos lahat. Ano kaya Lito? Tsaka pagpunta natin doon, hindi tayo makikipag-amay. Oo. Makikipag-ayos tayo. Kung halimbawa pagdating doon binungangaan ka, sinisi ka, kung ano-ano mga di maganda, masakit na salita ang sinabi sa iyo, magpakumbaba ka. Alam naman ng Diyos yun Huwag ka nang sumagot, no? Huwag ka nang hayaan mo sila lalo na kapag ka mainit pa yung kanilang damdamin. Huwag mong sasabayan. Ngayon kapag kalimbawang medyo kumalma na, edi pwede kang ate, pwede ba akong salita? Yan. Pwede ba akong salita? May gusto lang akong sabihin. Yun. Tapos pagka hindi nila inaccept yung sinabi mo, hayaan mo na. Di ba? Huwag kang makipag-away. Napansin ko kasi sa'yo, pagdating sa pamilya mo, parang napaka niya sa away. Yung pasensya ka na na ko yung mga nakaraang vlog. Mga ka-business, sorry po Para rin naman kay Kuya Lito, hindi naman po sa napansin nyo rin naman siguro yon sa mga nakaraang vlog. Ngayon ko lang din kasi napagtanto. Ngayon ko lang napagtanto Kuya Lito. Pasensya na po. Kasi nung mga nakaraan, syempre siguro nadala tayo ng kanilang sitwasyon, kalagayan. At si Ate Vera kasi napakabilis din umiyak. Syempre, Tsaka yung sa kalagayan ni Kuya Lito. yung sitwasyon mo mismo, per se, yan, yung kalagayan mo na yan. Yun ang aming, kumbaga yung aming atensyon, doon na baling. Ngayon, napagtanto ko, parang merong something. Meron din kayong mali. Dito, oo. Na-teach ko yun. Meron din kayong mali. Unang-una yung kababaang loob. Di ba? Yun ang kulang sa iyo, kababaang loob. Pero itong mga nakaraan naman, dahil sa pagpapayo namin ni ate mo, sa mga pangaral, ay unti-unti namang nakitaan namin ng improvement sa iyo yun. No? So yun na mga ka-business, hanggang dito na lang po siguro. At antabayanan nyo po yung magiging vlog namin na pupunta kami, makikipag-usap kami sa mga kamag-anak po ni Kuya Lito. Kasama si Kuya Lito muna, isama natin. At kapag maigi-igi ang naging sitwasyon, isama naman natin si Ate Vera. Yun, God bless po sa ating lahat, mga ka-business namin minamahal. Salamat po sa walang sawang suporta. Dex, ayos ka lang dyan, nak. Baka gusto mong magsalita, may gusto kang sabihin? Wala naman po. Ha? Masaya lang po. Masaya ka? O bakit masaya si Dexter? Pag-brigada. Brigada. Brigada niya pala ngayon. Ano oras? po. Ay, sakto! Sige. So ayun pa mga ka-business, hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat. I love you all. Bira! Bira lang. Maayos to mga ka-business, maayos po ito. Samahan nyo lang kami. At saka syempre prayers. No? Dito. God bless. Uy, magbibrigada pa na si Dex. Ayan mag-asikaso na kahit si Papa Dins. Ano po? Oh. Brigada na. Sige na Dex. Magbihis na nak, magbihis. Oo.